So what's up mga kabanat? Update lang po tayo sa flyover diri sa Maa, Davao City. Mauni ang sitwasyon karon naata diri sa ibabaw. Aron ipapakita ko po sa inyo yung flyover dito sa Maa. Malapit na pong matapos ito. Malapit na pong mapakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino nga dumadaan dito. Dahil ito po ay napaka-traffic talaga. So ito po yung solusyon, itong Maa Bridge, no? Itong Maa flyover, no? Alaman ho natin nga nung nakaraang ilang buwan ito po ay napatigil, no? Dahil yun nga ay naipit o inipit yung budget. Pero ngayon sa awa ng Diyos mga kababayan, no? At nagpatuloy na ho ang paggawa ng Maa flyover. So ngayon ang sitwasyon po natin dito, ipapakita ho natin, no, sa ating mga kababayan. Medyo may traffic lang kunti mga kababayan, no? Dahil yun nga ito po ay under of construction pa po talaga. Ito, no? Magkabilaan doon, ganito rin ho yung nangyari, no? Kunti na lang ho, kunti na lang ito, no? Malapit na pong pakinabangan, no? Yan. Makikita nyo, ha? Papakita natin. Medyo may traffic talaga mga kababayan. Normal ho yan, no? Pero sa lahat po ng mga dumadaan, no, dito, wag ho kayo mag-alinlangan sapagkat makikita nyo naman itong traffic, ha? Papakita natin, di ba? Yan, maganda naman ho yung takbo ng trapiko dito sa Maa flyover ginagawa. Hindi po hadlang yung paggawa ng under construction sapagkat ito po ay patuloy po, no, nga kino-construct, no? Yung trapiko natin so far so good naman, hindi naman talaga masyadong traffic, no? Maganda naman yung daloy ng trapiko, no? Kahit ngayon ay ting-uwi na galing sa trabaho, yung mga estudyante, no? Pauwi na, no? Yan. Kikita nyo. Kaya wag ho kayong mag-alinlangan kung dito ho kayo dadaan na ay traffic doon, ito. Mas lalo na yung mga nakamotor, no, padiskartihan lang po talaga. So kunting tiis na lang ho, no, ang ating Maa flyover ay magagamit na ho, no. Kunting tiis na lang, no. Siguro sa susunod na mga 2 taon o 1 taon na lang, depende. Depende ho 'yan, no, sa takbo ng panahon. Ayan. Kasi patuloy po ang pagtatrabaho nito para na po yung mapakinabangan, no. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng naniniwala, no? Sa mga Duterte na kaya ho, no, ng mga Duterte yung mga pagsubok na dumadating sa kanilang buhay, no? Ayan, mga ganyan politics, normal ho yan, no? Ayan. So ito po, no? Isa po sa mga bell program ni Tatay Digong, no? Ayan, kaya po kami po'y nasiyahan sapagkat bumalik na po, no? Para alam nyo naman nung nag-viral sa social media nga di ba? Pinatigil kasi yun nga, natigil kasi yun nga wala nang budget mga kababayan. No, hindi na tayo binigyan ng budget yung Davao City. No. Ayan, isa po ito sa mga pinaglalaban ni Senator Bongo, no? Nga sana po, no, nga wag ho mabitin ang Mindanao sa mga pagpapalago o pagpapa-improve, no, sa kung i-improve man ho, kung may budget man ho para yung mga ekonomiya ng Luzon, Visayas, Mindanao dapat patas ho talaga, mabigyan ho talaga ng budget para po yung mga yung iba nga manapakinabangan ng tao. So why not, di ba? Kung i-improve po ang isang lugar, dapat lahat po, yun po ang sinusulong, no, ni Senator Bongo nga sana po maging fair dahil sa panahon po ni Tatay Digong ay patas ho, no? Wala hong bias sa panahon ni Tatay Digong. Lahat po ng budget, no, binigyan ho niya, no, para ho ay kung i-improve ang Luzon, kasali ho yung Visayas at Mindanao. Ganun ho lang yan, di ba? Na dapat po maging fair, kaya yun ang pinaglalaban ni Senator Bongo nga sana wag naman ganun, dapat maging patas po tayo para po hindi po mabitin ang Mindanao. Marami ho ang mga proyekto
nga pwedeng ipatayo dito sa Mindanao, no? Na mapakinabangan at kailangan po talaga ng ating mga kababayan at lalong-lalo na po yung mga turista like yung ano doon, yung airport sa Mati City, no? Sana po ay mabigyan ng pundo, no? Yung mga pagpapatayo po ng mga evacuation center, importante po yun. Kasi hindi po natin alam yung mga sakuna nga darating sa ating lugar, no? Kaya dapat laging handa po tayo, no? Para po may mga evacuationan yung ating mga apektado kung anumang mga sakuna nga darating sa ating bayan. No? Yun po ang pinaglalaban ni Senator Bongo. Lahat po, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga mamamayan, senior citizen, nga mapadali yung mga pension, ganun. Lahat po, pinaglalaban po yan ng ating butihing senador. Alam mo naman natin, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte ay malapit po yan, no? At matagal po na pinagsilbihan niya ni Senator Bongo, si Tatay Digong, no? Kaya sabi ni Senator Bongo, no? Malaking utang na loob niya kay Tatay Digong at sabi ni Tatay Digong, Bongo, magtrabaho ka lang, lumabas ka para makita mo, bumaba ka, kung nasa taas ka, bumaba ka para makita mo yung mga nangyayari sa bayan o kung ano ang dapat gawin sa taong bayan. No, kaya serbisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Yan, mabuhay po Duterte at Senator Bongo. Mabuhay po. Yan. Sila ho yung mga nakikipaglaban, no, sa ating tunay nga nagsilbi sa bayan, no. Isa po 'yan si Senator Bongo, no. Ayan, shout out po, mabuhay po sa ating lahat. So ito po, uulitin po natin. Malapit na pong matapos itong flyover na ito, no? Ayan. Kung makikita nyo yung sitwasyon, andito po tayo sa taas, no? So para okay naman, no? Mga kunting mga karagdagan na lang ito para po ito ay matapos, no? Ayan, kasama ho natin ang magigiting na vlogger, Tito Tans TV, no? Ayan. Tans TV. So andito po tayo ngayon sa taas, no? So maganda naman yung traffic, daloy ng traffic mga kababayan, no? Ayan. So malapit-lapit na ito. So abang-abang lang po sa susunod na mga video na ihahatid ni Banat Mandaya. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe kay Banat Mandaya, please subscribe na po at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga balita na ihahatid ni Banat Mandaya. At sa lahat po ng hindi pa nakapasok sa aking Facebook, Kabanat Aiko Gogo. Maraming salamat po. God bless us all.